Late na naman si Yana. As in late. Patapos ng flag ceremony nang dumating siya. Sa haba ba naman ng pila ng mga latecomers, siya pa ang huli. Natapos ang flag ceremony at nagtuloy ng mga estudyante sa kanilang mga classrooms. Siya naman, ayun at hinihintay ang paglapit ni Mrs. Gamoso, ang Terror Discipline Coordinator sa school nila. Ito kasi ang nagbibigay ng slip sa mga latecomers. Miss Santana, nako no, ang reyna ng kalitan. First year pa lang ganyan ka na. Kailan ka kaya magbabago? Iiling-iling na sabi nito habang sinusulat ang pangalan niya at ang oras ng pagdating niya sa sleep, na para namang isa-isang inuorasan kasi nito ang pagdating ng mga estudyante sa paaralan nila. Kalokohan din eh. Bago papasok yung mga latecomers sa respective rooms nila, pinagpulot muna sila ng kalat ni Mrs. Gamoso. And after more than 15 minutes, pinaakyat na sila nito sa mga classrooms nila. Pagpasok niya sa room nila, sabay palakpakang may bilang ang musikong sumalubong sa kanya. Siya naman, bow sa left, bow sa right, bow sa gitna, diretso sa upuan, tunganga. Seriously, hanggang fourth year ba naman may tentanan siya kapag late? Paniguradong mga classmate niya rin nung third year ang may pakana nun. Nung third year naman kasi nag-uumpisa ang chant na yon para sa kanya dahil sa dalas niyang late sa pagpasok. Si Derek ang nanguna niyan, sure siya. Loko yun eh. Wala pa si Mrs. Santa Ana, ang advisor nila. Pero 5 minutes later, dumating na rin ito na may dalang malaking box. Good morning, class. Mrs. Santa Ana greeted. Good morning, ma'am. They greeted back. Nandito na si Yana. May absent pa ba sa inyo? Nagkita na kasi sila kahapon ni Mrs. Santa Ana kaya alam nitong pumapasok na siya. Wala po, sagot ng mga kaklase niya. Good. So, we will start our class election now. May mga prepared papers na ako rito. Isulat nyo na lang kung sino mga gusto nyong iboto, okay? Yes, ma'am. Naibigay na ni Mrs. Santa Ana sa kanila mga papel, pero sa totoo lang, hindi niya alam kung sinong iboboto niya, kaya magboboto-boto na lang ang ginawa niya. She wrote her best friend Julia's name for president and Diego's for vice. Wala lang, pinagpa-partner niya lang yung dalawa dahil may gusto naman talaga sa isa't isang mga yun. And then Jake and Bea as for the escort and muse. Ang iba, bahala na. Matapos ipasa ng lahat, tinali na sa blackboard ang mga votes. Lahat ng kaklase niya, nagbibilang maliban sa kanya. Wala kasi siyang pakialam at isa pa, i-announce din naman. Bakit pa siya magpapakahirap? Wow, let's congratulate Julia, our class president. Mrs. Santa Ana announced and so they applaud. Dahil si Julia ang nanalo for president, the rest of the categories, si Julia ang nagtali. Diego won as the vice president and a playful smile curved on her lips. Lalong magkakamabutihan ng dalawang yun. Mga ayaw pa kasing umamin. Kaya lang nanalo si Bea as secretary and Jake as treasurer. Sayang, yung dalawa pa naman ang bet niya para sa muse and escort for Mr. and Miss Entrams dahil sure siyang kakabugin ng mga to ang mga kakalaban. Sayang hihina namang mag-matchmake ng mga klase niya. Ay, sayang talaga. Moving on, Neil won as her PRO. Hindi na nakapagtataka. Sanay kasing makisama sa ibang tao si Neil. Sina Derek at Iyesh naman ang nanalo bilang Sergeant at Arms. Yana, tumayo ka. Tinatawag ka ni ma'am. Malakas na tawag ni Julia ang pumukaw sa isip niyang naglalakbay. Umabot na kasi sa Korea sa K-pop ang tinakbo ng isip niya. Sorry pwede mag-sorry. She lazily stood up. Pero ang nakapagtataka, nakatayo si TJ sa harapan. At hindi lang yon. Parang kaping walang asukal ang timpla ng mukha nito. Mapait. Pero hindi niya yun pinansin at bumaling na kay Mrs. Santa Ana. Ma'am, bakit po? Nasaan bang isip mo, Yana? Tanong nito. Dahan-dahang tinuro niya ang ulo niya. Dito po. Naggisihan naman ang mga kaklase niya. Ano bang nakakatawa?
Nakakatawa na pala mga tamang sagot ngayon. Batang to, what I mean is hindi ka nakikinig sa akin. Sa amin. Sorry po. Hinging paumanhin niya. See? Mabait naman kaya siya. O hala sige, ikaw ang muse at si TJ ang escort. Galingan nyo sa intrams ha. Aasahan namin ang panalo ng section natin, right? Nakangiting pahayag ni Mrs. Santa Ana. Wait, what? Nanlaki ang mga mata niya. Siya at si TJ? Hell to the no. Ma'am, hindi po ba pwedeng iba na lang ang muse? No. Nakangiting sagot nito. Pero ma'am, no, and that's final. Nakangiting pagtatapos ni Ma'am Santa Ana at nilagpasan na siya. Parang nakakalokong tingin niya sa ngiti ni Ma'am na yun. Wala na siyang nagawa kundi ang mapabusangot. Nakita niya rin na masamang mukha ni TJ nang bumalik sa pwesto. Parang bad trip na hindi mawari. Siguro hindi rin ito gusto ang naging resulta. Lalo naman siya, no? Tiningnan niyang vote sa Muse and Escort na nasa blackboard at ganun na lang pagsasalubong ng mga kilay niya nang makita ang resulta. Lahat pala ng kaklase niya, siya at si TJ ang ibinoto. As in lahat, maliban sa palagay niya na boto nilang dalawa ni TJ na parehong sina Bea at Jake, pero lahat, sila talagang binoto. Asar na napapikit na lang siya. Mukhang napagkaisahan ata sila ng lahat nang dahil sa nangyari kahapon. Nagtagi sa mga bagang niya nang naramdaman niyang pag-ugat dahil sa may sumisipa sa inuupuan niya. At paglingon niya sa kung sino ang gumagawa, magtataka pa ba siya? May iba pa bang maglalakas loob bukod kay TJ? Kalakas makapuot ang transferring na to ah. May nakaplug na earphone sa magkabilang tenga nito at nakadikwatro pa ng upo habang sinisipa-sipang upuan niya. Nakapikit pa na para bang nag-i-enjoy lang sa sound trip. Galing, kanina lang binatukan siya, ngayon naman niyuyugyugan siya. Psst, pangit, baliw, yabang. Mahinang tawag niya kay TJ. Tinitest niya kung maririnig ba siya o hindi. Uy, yan, baka marinig ka niyan. Mahinang sabi ni Bea sa kanya. Oo nga be, pero titigan mo ang gwapo, diba? Julia even giggled. Gwapo may as. Wala siyang pakialam sa sinabi ng mga kaibigan niya. Hanggang ngayon, sinisipa pa rin ni TJ ang silya niya at yun ang kinaiinis niya. Sa pulsa noon ni TJ ang ballpen na binato niya. Dumilat si TJ at otomatikong sa kanya agad nakatingin ng masama habang hinihimas-himas ang tinamaang noo. Sumipol na lang siya na parang hindi siyang bumato kahit obvious naman. Ang lapad pa ng ngiti niya. Dahil nakaganti na siya, aayos na sana siya ng upo nang magsalita si TJ. Ano ba naman yan na? Huwag ka na magpapansin sa akin pwede? Matagal na tayong break kaya huwag ka na maghabol. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya. What did he just say? Yan naging kayo? Kailan? Gulat na tanong ni Julia. Bea, akala ko ba NBSB ka? Ganon din si Bea. At puro, naging sila? Talaga? Totoo kaya? Ang naging bulong-bulungan ng mga kaklase nila. Talagang hinahamon ata siya ng bagong saltang TJ na to eh. Hoy, hindi naging tayo at never na magiging tayo no? Taas ng pangarap mo dude. Bakit pa trip na trip siya ng lalaking to? Nakakaba na seryoso. Pasensya na Yana, narinig pa tuloy nila. Pero kasi wag mo nang ipagpilitan ng sarili mo sa akin, masasaktan ka lang. Agad na tumaas ang isang kilay niya. Gusto niyang matawa. Yung totoo, shenglot ka ba? Nakakatol? Rugby boy kaya? Parang adik lang kasi. Binibwisit talaga siya. Yana, please, tigilan mo na ako. He sounded sincere but not to her. Seeing how evil his smile was, boy, he could win an award. Mapapamura na ata siya sa banas niya. Tumayo na lang siya mula sa upuan tsaka tinuro si TJ. Hoy, pwede, tantanan ako sa ganyan, sasamain ka, makita mo. Sinipa niya pa ang upuan papunta rito. Hoy Carlo, pakiabot nga ng ballpen ko.
Mataray na sabi niya sa kaklaseng na agad namang inabot sa kanyang ballpen niya. Bumalik na siya sa talagang pwesto niya at tinarayan na naman si Kent. Hoy Kent, balik dun! She clenched her teeth as she sat down on her seat. Sinasabi na nga ba't may ibubwisit pang unang araw niya sa eskwela. Recess na at naglabasan ng mga estudyante sa kanilang mga classroom. Sila namang tatlo nila Bea at Julia, pababa dahil mukhang mas naunang labasan ng For Love kaysa sa kanila. Nauna na yata sina EJ, Kiray at Yen sa tambayan nila sa steps ng THA room kaya papunta na rin silang tatlo ngayon doon. Doon kasi ang lugar nila. Wala nang ibang tumatambay doon kapag nando na sila. Paano magkakaroon ng iba? Ipinapalayas niya. Hi baby! Narinig at nakita niyang pagtawag at pagkapit ni Alexis sa braso ni TJ nang madaan sila sa room ng For Love. Si Alexis Pingol, or Lexi, ang kasalukuyang girlfriend ni TJ. Yak, baby raw. Ang laki-laking damulag. Mahinang bulong niya kina Julia at Bea. Hindi naman sa nagpaparinig siya. Nag-react lang siya. Come on, this was a free country. Ay nako baby, alam mo naman ang mga insecure dyan. Pinagpipilitan ng sarili sa taong ayaw naman sa kanila. Ay, she lazily rolled her eyes. For sure, kalat nang nangyari sa kanila ni TJ kahapon. Okay, pinaparinggan siya na obvious naman, as if naman na maaapektuhan siya. Wala siyang bala counter ng sinabi ni Lexi dahil ayaw niyang pag-aksayahan to ng oras, pero bigla na lang huminto mga kaibigan niya sa paglalakad. Hoy, tumahimik ka nga, sapatusin kita gusto mo? Banta ni Bea kay Lexi. Kung pagulungin kita? Si Julia. As expected kung siya wala siyang pakialam, pero iba mga kaibigan niya. Hindi pwedeng hindi mangialam kung siya nang pinag-uusapan. Ayaw na ayaw kasi ng mga to na nasisiraan siya sa iba. Tss, mga babae talaga. Mahinang sagot ng parang naiiritang si TJ. Ang mean nila babe, nakita mo, hindi ko naman sila inaano, 'di ba? Parang nagpapaawang sabi ni Lexi kay TJ at sobrang nasagwaan siya. Really? Acting like a kid in front of your boyfriend? If she was a boy, that was a major turn off. She rolled her eyes in disgust, and just then, TJ eyes caught hers. Huwag mo nalang pansinin, sabi ni TJ kay Lexi. Pero nasa kanyang tingin. Yung tingin na, ewan, hindi niya maintindihan. Nagpapansin siya eh. Pinagbibigyan lang. Hindi niya alam pero biglang lumabas na lang yung sa bibig niya. Nagsukatan sila ni TJ ng tingin. Parang may kung ano kasi sa titig nito na nagpo-provoke sa kanya para patulan pareho ang mga to. Inggit ka lang. Pagmamayabang ni Lexi. And that was when she faced the beach. Umasa ka lang. Unlike Lexi, she was calm. Mataray siya. Akala ba nito magpapatalo siya? Ang arte mo naman. Si Lexi. Landi mo naman. Her brow raised a bit. Sige lang, barahan ba? Game siya. Si Bea at Julia naman nagtatawanan sa tabi niya. Paano parang tinatamad lang siyang kausapin si Lexi habang parang bulkang sasabog naman ang gaga. Parang sira lang eh. Sumaba ng away? Hamon ni Lexi sa kanya. Mas gusto ko ang mu. Bali walang sagot niya. Recess kasi alam naman ng marami na addict siya sa mu. Yung chocolate drink. Yun kasi ang lagi niyang binibili tuwing recess. Parang bata nga raw siya eh. Hindi nagsasawa. At seryoso, gusto niya na talaga uminom ng mu. Di bumili ka ng mu mo. Asar na sabi ni Lexi. Talaga, nagpapabili ba ako sa'yo? Hindi nga. Ba't di ka pa matulog? Ba't di ka mag-tumbling? Balik nito. Di ko kaya? Sagot niya. Ba't di ka nalang matulog? Di pa antok? Tama na nga yan. Sumasakit ulo ko sa inyo. Biglang sabat ni TJ sa naiirata pa ring tono at itsura. Oo nga babe, sumasakit din ang ulo ko sa kanya. May toyo na tong jowa ni TJ na to no. Pantanga. May pamasahe-masahe pa sa sentidong nalalaman.
Napaismid na lang siya. Palusot pa eh. Akala ata ng Lexi na to, mababara siya nito. Alam nyo kasi, ang ulo parang tiyan lang yan. Sumasakit pag walang laman. May ngiting nakakalokong sabi niya sa dalawa. Pagkara ay nakataas ang isang kilay at malapad nang hinitian si Lexi. Agad naman ang pagtagis ng mga bagang nito. O ayan, para ka lang inodoro, barado. Arte mo po kasi. Inis pa ni Julia kay Lexi. Let's go girls, ay nako, stress. Bea said, flipping her hand through the air. Kampanting napangiti siya. Sila pa aartehan ni Lexi. Pero bago sila tuluyang makalayo, narinig niya na magsalita ulit si TJ. Or should she say, pinaringgan talaga siya nito. Don't mind her babe, ikaw naman ang mahal ko. Yung ikot ng mga mata niya, umabot ata ng ibang planeta. Kaumay.